pagsampalataya sa tinapay na bumaba mula sa langit. Sa Ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Inanyayahan niya ang kanyang mga tagapakinig na lumapit sa kanya at sumampalataya upang makamtan ang uri ng buhay na hinahangad ng Diyos para sa kanila. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayon, bumaba siya mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Nahirapan ang mga tagapakinig ni Jesus na tanggapin ang kanyang katuruan tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay na bumaba mula sa langit. Kilala kasi nila ang kanyang ina, na si Maria, at ang kanyang kinikilalang ama na si Jose. Dahil sa kanilang kaalaman ng kanyang pinagmulan, naging hadlang ito para naman tanggapin ang kanyang banal na pinag-ugatan. Kahit na alam ni Jesus, hindi niya sinikap na gawing mas madali ang kanyang mahirap na mensahe. Ngunit, inulit pa niya na siya ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Dito makikita natin ang kahalagahan ng pananampalataya na kaloob ng Diyos sa atin. Ayon sa katekismo ng Iglesia Katolika, sa pananampalataya, lubusang isinusuko ng tao ang kanyang pag-iisip at kalooban sa Diyos. Taglay ang buo niyang pagkatao, sumasang-ayon siya sa Diyos na nagpapahayag. Ito ang tinatawag sa banal na kasulatan na pagtalima ng pananampalataya. Tugon ng tao sa Diyos na nagpapahayag. 3 beses na binanggit ni Jesus ang tungkol sa muling pagkabuhay ng mga nangamatay. Sino ang mga taong pinangakuan ni Jesus na bubuhayin mula sa mga patay? Sila ang mga naniniwala sa Kanya, na inakit ng Ama at ang mga kumakain ng Kanyang laman at umiinom ng Kanyang dugo. Binigyan ng Diyos sa mga tao ng Israel ng tinapay na ang tawag ay mana sa kanilang pamamalagi sa disyerto, na siyang nagbigay buhay na pisikal at pansamantala sa kanila. Lahat ng kumain nito ay namatay din sa huli. Ngayon, si Jesus ay may inaalok na isa pang mana, isa pang pagkain para sa mga naniniwala sa Kanya na hindi maihahambing sa unang mana. Ang tinapay o mana na ito ay magbibigay ng ibang klase ng buhay, isang buhay na naiiba,
isang bago at walang hanggang buhay. Kahit na matapos ang ating buhay sa lupa, ang bagong buhay na ibinibigay ni Jesus ay magpapatuloy dahil bubuhayan niya tayo sa isang bago at walang hanggang buhay. Ano ang mga kondisyon upang makamtan ang muling pagkabuhay na iniaalok ni Jesus? Ito ay bunga ng mga desisyon at pagpili na ginagawa natin ngayon sa buhay na ito. Ang bagong buhay kay Jesus ay nagsisimula sa maliliit na tagumpay ng pagbibigay ng sarili laban sa pagiging makasarili, katapatan laban sa pandaraya o pagsisinungaling, katarungan laban sa pang-aapi, liwanag sa kadiliman, pag-asa laban sa kawalan ng pag-asa. Paano din kaya tayo magiging tinapay na makapagbibigay buhay sa iba bilang pagtulad natin kay Jesus na tinapay ng buhay? Una, sa pamamagitan ng patuloy na pagkilala at pagtanggap kay Jesus sa Eucharistia. Hindi lamang siya pagkaing bumaba mula sa langit. Siya rin ang pagkaing magpapalakas sa ating buhay espiritual upang higit na maging mabuting tao. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagtulad natin sa Diyos sa pagmamahal sa kapwa, lalo na sa paglingap sa mga mahihirap, nangangailangan, inabandona at kinalimutan na ng lipunan. At ang ikatlo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili at paglilingkod sa mga taong nasa ating paligid, sa ating kapitbahayan, sa ating mga katrabaho, at lalo na sa ating pamilya.